to nalaman ko po na ang nanay ko po ay dating kasambahay ng tatay ko. Magandang araw, magandang gabi sa ating bayang minamahal, Pilipinas. Talakayin ngayon natin mga kababayan itong kontrobersyal na mayor ng Bamban, Tarlac, Mayor Alice Guo. Pakinggan natin ang kanyang pahayag, mga kababayan, kung talagang paniwala ang kanyang pahayag na ito. One-on-one interview with Karen Davila. At dito niya sinasalaysay kung saan talaga siya nagmula, kung bakit lumutang bigla itong pangalang Alice Guo sa larangan ng politika. Pakinggan po natin, panoorin mga kababayan. Nasa sa inyo ng pasya at maniwala tayo dito sa kanyang paliwanag patungkol sa kanyang sarili. Tinatanong ng ilan, sino ba siya? Saan siya nanggaling? Wala ka bang kaibigan? Wala ka bang kalaro? Wala ka bang best friend? Lumaki po ako sa farm, Ma'am Karen. Lumaki po ako na tinago po ako. Lumaki po ako sa farm. Pagtungtong ko po ng 14 years, kung di po 12 or 14 years old, to nalaman ko po na ang nanay ko po ay dating kasambahay ng tatay ko. Doon po ako nag-umpisa na nagkaroon ng isip. Sabi ko, paano nangyari? In fact, tama ba ganitong buhay? Na nalagi lang ako nasa farm. Nung after that, after 14 years old ko po, unti-unti, tinuturuan ako ng tatay ko sa negosyo. Doon po ako naumpisahan, doon din po ako nakilala ng tao. Natuto po ako bumili ng mais sa Concepcion, sa Bamban, sa Tarlac. Kasi ang hanap buhay po namin baboy. Gumagawa po kami ng sariling feeds. Doon ko din po nakilala ang mga supplier po ng mga gamot, supplier po ng genetic mismo, yung baboy. At doon ko rin po nakilala ang mga naging buyer po ng mga baboy o mga produkto po ng farm. Hindi po ako bigla na lang po lumabas. Maraming pong akong kababayan, kahit yung bayan po namin, na makapagpatunay po, nakilala po nila ako, bata pa lang po ako. Ang nanay mo, hindi mo siya ever nakilala. Anong gusto mo mangyari ngayon? Actually, Ma'am Karen, before nangyari to, ayaw ko man siya makita. Ayaw ko man siya makilala. Ayaw ko po kasi maging liar. Yun naman pa yung totoo. Ayaw ko po siya makita. Ayaw ko po siya makilala. In fact, galit ako. Iniwanan ako eh. Pero ngayon po, Ma'am Karen, siguro blessing in disguise na rin po. Gusto ko po siya makita. Gusto ko po siya mahanap. At gusto ko rin po makita ng kanyang mata. Gusto ko po makita sa mata niya na sabihin po niya sa akin, mahal niya ako. Niwanan man niya ako ng 38 years ago, siguro po para sa ikakabuti po sa aking future. Pero ngayon po gusto ko po maramdaman at makasaman man lang ang aking sariling biological mother. So hahanapin mo na siya. Actually, Ma'am Karen, hinanap ko. It's so happy, hindi ko lang po nakita. Baka naman po, by this time, makita ko po siya. Ibig mo sabihin, hinahanap mo nanay mo all these years? Hindi po, Ma'am Karen. Alam ba ng tatay mo? Hindi po. Inumpisahan ko po siya hanapin after election. O yan mga kababayan, napakinggan na natin ang paliwanag dito. Ang kanyang paliwanag ay marami pa rin agam-agam. Kayo mismo, naniniwala ba kayo na ang nanay nito mismo ay isang Pilipina? Although pagdating sa Senado at ating subaybayan, medyo may agam-agam ang karamihan. Bakit anya? Nung sinabi niya na ang kanyang nanay ay Pilipina at anak ito ng kanyang biological father na isang kasambahay nila. Pero nung chine-check ito na ang isang Amelia Leal ay wala pong record diyan po sa PSA. Malaking posibilidad yan na yung kanyang ina ay Chinese talaga. Kasi kung kahit dalawang Chinese ang magre-register, obviously hindi magiging Filipino yon dahil sabi nga ni Chairman George, ang sinusundan natin yung bloodline no? Yung bloodline. So, kaya nag-imbento yung kanyang ama ng isang Amelia Leal na Filipino para patunayan na yung kanyang anak na si Alice Guo at yung iba pa, mga Filipino rin. No? Pero kung halongkatin mo, sabi na ng PSC,
walang documents na nagpapatunay mga dito. Walang supporting documents na nagpapatunay doon sa mga isinulat at deklarasyon ng kanyang ama. So, ibig sabihin, walang pangalang Amelia Leal. At ang lumabas nga diyan po sa Senado ay baka nga ang kanyang tatay ay nag-imbento na ang nanay nitong ang controversial mayor ay isang kasambahay, pero wala po talagang tao o pangalan ng isang Amelia Leal. Dahil talagang ang sabi nga ng mga senador, baka gumawa lang itong paraan ang kanyang tatay. Dahil kung puro nga naman Chinese, ang dalawa ay hindi po pwedeng maging Pilipino po talaga. Kung Chinese ang nanay, Chinese ang tatay, hindi ka po pwedeng maging Pilipino. Kaya nga ang ginawa dito, lit registration noong 17 years old, itong mayor ng Bambantarlac, itong si Mayor Alice Go, tsaka ito nagpa-lit registration. At pagdating ng 2021, dahil may balak na itong tumakbong politika, nagparehistro na. Alain mo naman, sa edad na 30 plus, ngayon ka lang nagpaparehistro, and then 2021 lang dahil may balak ang tumakbong politika. Kaya hindi mawala sa isip ng mga senador na ito'y isang spy ng China. Ganun-ganun na lang din po ang pagsisikap na maimbestigahan talaga ito ng tudo, dahil karamihang mga Chinese, that hindi lang ito nag-iisa ha, marami as per Congress, maraming ganitong kaso na nagpa-lit registration dahil may kakutsaba ito. Meron itong kakutsaba at mga illegal diyan po sa Philippine Statistics Authority. Involved yan, syempre, ang corruption. Kayo ang tatanungin mga kababayan, national security na nakataya dito sa ating bayang minamahal. Payagan ba nating mga ganito na magtagumpay itong mga Chinese? Ayan ay mga gawain hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ay marami na rin silang mga kasong ganito. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay mga Pilipino, mabuhay ang ating mga OFWs around the globe.